Hello po ma'am sir. So here's another update for our project Linnea. So starting with day 8 is the continuation of construction ng natitirang partition wall dito sa second floor. And also continuous pa din ang painting works. Then this day din ay tinapos na ang pag-asinta ng wall sa toilet here at second floor. And at the end of the day is natapos na ang lahat ng partition wall dito sa taas. Kasabay din ay ang paunang pahid ng primer paint sa ibang kwarto. And then dito naman sa loob ng toilet ay nasimulan na ang pag-ukit ng niche sa shower area. Then here at day 9 matapos ang pag-ukit ng niche ay i-relocate namin ang water line para sa shower. So, dito naman sa labas ng toilet ay sinisimulan na ang pag-plaster ng panibagong pader. Dito plinag mo. Then after marelining ng water line for shower is ite-testing natin if may leak ba sa bagong linya. Right now po ay walang supply ng tubig sa buong linya. So the other option for testing is through air. So the goal is dapat walang sumingaw na hangin sa mga bagong kabit na fittings, which sobrang dali ma-visual check kasi maalikabok pa sa area. Pala kaya di masuk. Labas po sa bagay mana. Uy, gawa ano, bilisan mo. May lumalabas ng tubig eh. Tumakbo eh. Then right here is a good sign na bukod sa walang leak ay hindi din nabarahan ng debris yung existing water line. May lumalabas ng tubig dun eh. Tapos sigat eh. Lagi na sila. And so after ma-confirm na walang leak ay paplasteran at tatakpan na ito. And right here ay pinaplaster na din ang mga uneven surface sa walls. And eto na, sabayang pagplaster sa loob at labas ng toilet.
at day 10 naman is magpe-prepare na ng mga gagamiting materyales para sa tiling work sa second floor. Anticipated na namin na sobrang daming mako-consume na fibersand or binistay na buhangin sa second floor. Kasi yung pagkaka-finish ng slab sa second floor ay hindi even. May diferensya na 1 to 2 cm sa mga gilid, samantalang nasa 4 to 6 cm naman ang nasa bandang gitna. And then, bago mo na din masimulan ang pagtatiles ay dapat nakafix na ang mga hamba ng pinto. Habang ini-install naman ang mga hamba sa taas ay sinisimulan na din ang pagmamasilya ng ceiling dito sa ground floor. Then, dito naman sa toilet ay a-applyan na ng waterproofing ang sahig ng toilet. Bali, ang gamit naming waterproofing dito ay cementatious waterproofing. Bali, kailangan huluan ito ng semento para mag-bond ang waterproofing sa bare concrete. May mga waterproofing kasi na kapag hindi cementatious or hindi may nahaluan ng semento, mapasukan lamang ng kaunting tubig ay umaangat ito. And then, ang pag-apply naman nito ay 2 to 3 coats and dapat pinapatuyo muna bago applyan ng panibagong layer. Ramon din talaga yan. Then, ito siya after ng first layer. Ano ba rin yan, oh? Then, ito naman after ng second layer. Then, at the end of day 10 ay naglinis muna ng gusto dito sa second floor. Hindi lang para sa preparation ng tiling work, pero sa kadahilan ng pagkalat ng fiber ng rock wool insulation sa taas. Masama ito kapag nalanghap dahil parang bubog ito na maliliit at sobrang katina din nito sa balat. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.